Hola, hello amigo, amiga. I am here again in front of your screen. It's another day. It's another uploads, guys. Same day pa rin po tayo. And this is our last day here. Official last day kasi bukas wala nang gala. And prepare na tayo for our next destination, which is Abangan. So, ayun guys. Sir, our plan for today is mag market kami sa may Labo. Ano yon? Laboratory. Malabo kasi guys. So they call it Mercat Boqueria. Lalakarin na lang namin guys. The last time na pumunta kami, nilakad lang naman namin pero sarado. Our hotel going there 22 minutes. From our hotel, 22 minutes away lang siya. So walking distance lang naman siya guys. So kung wala naman kayong nilakad na layo-layo. Pero kami galing pa kami ng Montserrat. So more lakad din. Pero not that much lakad actually. Pinuntahan namin kasi doon lang tayo sa mountain. And may bus naman going there. Konting ikot lang. So ayan, walking lang tayo dito. Share ko lang. Yung mga panahong bata pa tayo, hindi naman natin na-expect na makapasyal-pasyal ng ganito. So, tawid. So dito guys, yung mga madadaanan natin, madaming mga Asian restaurants, Korean, ganyan. Meron din sila mga bilihan ng fruits. Ayan, kanilang mga architectures, mga buildings. So ayun, balikan natin yung kanina. Ng mga bata pa kami, wala naman sa isip namin na makapunta dito. Sa mga ganito, Europe, ganyan. So hindi ko rin expect na mabibigyan tayo ng chance na makapunta tayo sa mga ganitong places. Dati pangarap ko lang na mai-tour yung mama ko pag ako'y nakaluwag-luwag na nakapag-work, stable work, ganyan. Before that happens, sa mapag-work ako dito sa abroad. Ayun, wala na si mama noon. Paano yung dream na yun na kung kahit Hong Kong lang, sabi ko Singapore, mai-tour ko siya. Wala na siya, date lang. Si mama kasi namatay because of breast cancer, nag-treatment, chemo, radiation, therapy. Ayan. Kaya napasok din sa utak ko na parang mag-give back sa mga patients since I am a nurse. Kaya gusto ko mag-training about chemotherapy, oncology, ganyan. Para maging isang ganap na oncology nurse. Kaya nag-attend ako mga training sa Philippines, ganyan. Because of that reason, I am working as hematology oncology nurse sa aming hospital, mostly sa pediatrics. So yun ang ating brief na update sa buhay. Medyo nakaipon-ipon na. Plano ko na lang is isama yung family sa tour. Yan, nagawa naman yun. Kung uso lang dati no, na i-vlog ko din yun. Pero hindi kasi uso, tsaka mahihayin talaga. Shway-shway lang na na. Kasi pag nasa abroad ka din, wala silang pakialam sa ginagawa. Pero yun nga, pag sa Pilipinas siguro mahihiya ako kasi alam mo na, mentalidad ng mga siguro makapal yung, hindi pa makapal yung mukha ko. No? Pero pag nasa abroad, wala naman silang pakialam kung ano ginagawa mo. So, masaya mag-vlog sa abroad. And then, panahon na ng pandemic, yung mga plans natin mag out of the country ulit, na isasama sana namin yung papa ko nun. Sobrang happy naman yan nun sa tour namin. Ayun, nagpaplano nga ulit ako. Kaso, pandemic, lang taon din yun. Almost 2 years din ng pandemic mo. So, namatay siya during pandemic. And, hindi ako nakauwi ng Pilipinas, ganyan. Medyo na-depressed. Tapos sumunod yung tito namin, yung close ko na tito, namatay din after months. After months din ng year na yun, hindi rin ako nakauwi. So ang daming nangyari, daming ganap. Tapos nagkaroon ako ng left na palsy sa mukha. Dahil sa stress siguro, kakaisip, hindi rin naman makauwi. No? So, daming complications na nangyari sa akin. So thank God na medyo okay na. I'm healthy and praying for healthier pa. So nakakagala pa tayo naman. Go tayo sa maging healthy, more healthy pa. Mga construction din sila dito. Speaking of Bell's palsy yun. Nagkaroon ako dito sa left. So nag-consult ako na, akala ko dati no time na yun. Sa parang year 2022 ata nangyari yun. May left bell palsy ako noon. So panahon ng pandemic pa. Tapos, syempre dito, palsy nga. Akala ko nung una, na-stroke ako. May eye check din ako ng BP ko noon. Okay naman yung BP ko. Hindi naman Ang mahina lang talaga dito. Without fresh ka. Water. Pinangungunahan lang magkwento. Bida-bida din kasama ko. So, ito na nga, ikikwento ko na paano nangyari yun. Siyempre ako palang nakakaalam nun. Gabi nun, from duty, kumain pa kami sa poodle fight. Ayun, nalala ko na. So, may poodle fight nung time na yun.
I mean, hindi, kami lang. Nag-dinner kami, nag-aya yung kasama namin, yung friend ko, si Tin, baka naman. Si Tin, nag-aya siya, mag-budol fight kami, kumain kami. Then after nun, syempre pagod na galing work din. 12 hours yung work natin. Matutulog na, magtututbrush na. Kaso ang nangyari, nag-gargle ako dito sa left side ng ano ko. Hindi niya na nakuhold dito sa half. Itong half side. Hindi niya na nakuhold. Misa na. Ganyan. Hindi na kaya. So lumalabas na yung tubig dito. Dito sa kabila, kayang-kaya mag-hold ang water. And then, nagtaka na ako, sabi ko na stroke ba ako, ganito, ganito. Check ako ng BP agad. Okay naman. Kaya, noon namin, punta kami ng emergency. And doon, tapos sabi, kailangan MRI, ganyan. Or gusto nila i-refer ako sa Hamad, yung malaking hospital. Tapos babalik na lang. Tapos binigyan, so may suspect. Wait lang, maingay, mamaya tuloy ko. Tawid lang tayo. Ayan na papunta, La Rambla. Doon tayo sa La Rambla area, nandun yung La Boqueria Market. So yung La Boqueria Market, more on nandun yung mga foods and some stuffs na makikita. So gusto namin i-try yung paella na for the last day dapat matry namin. Tsaka natin balik tanaw ang ating ano. This is, pinapento ko lang naman yun para maging inspiration and maging ano din, maging lesson for everyone. Kasi yung Bell's palsy, hindi yun biro, hindi rin yun mostly na nangyayari sa everyone. So, hindi lahat may alam din ng sakit na yun. Ito yung surrounding area ng tinakatayuan namin. Ayan, may mga taxis, everything. May mga coffee shop dito. So, ayun, ang nangyari sa akin. Nasa ER na ako, na-check ng hospital. Mukha namang hindi stroke, sabi. So, kailangan mag-MRI or CT scan. Pero mas prefer nila MRI para mas detailed yung makita nila. Head MRI. So, sabi, sa weekend pa. Weekend, wala din masyadong clinic. Sa clinic ko nire-refer sa neuro. So, sabi ko, babalik ako on the same clinic, the same hospital na. As per the neuro, parang 2 days pa. Anyway, ni-startan ako ng gamot noon. So, syempre, depressed tayo. Ang daming nangyari. Tapos ganito pa. Tapos very sick pa yung tito ko noon. Kasi yung tito ko na nagda-dialysis, wala rin siyang family. And, ilan lang kami yung talaga, nakasubaybay sa kanya. Clear naman yung MRI ko nung time na nakakausap ko na yung neurologist. So, most likely daw, ang nangyari sa akin is Bell's palsy. So, gusto ko muna ipakita sa inyo to guys. The surrounding area here. Ayan. So, andito na tayo sa... So, doon guys, yung Plaza de Catalonia. Doon. And then, ito na rin yung mga nadadaanan natin ng mga nakaraang araw. Ayan. Ang is neurons yung naging problema. Naging weak, so binigyan ako ng vitamin B, ng antiviral. So yun yung treatment yung binigay. So possible din na viral daw. Ito time ng COVID time din yun, di ba? And then, ano pa ba? Cortisol. Steroids yung binigay sa akin. But on first day, nagbigay na rin ng steroids. In-inject na. Sa puwet. Intramuscular kasi. So guys, ayun yung Plaza de Catalonia. Pakita ko sa inyo. Ayan. Diyan. Yun mostly, and then physiotherapy. So ang nangyari, kantay pa ako ng booking ng physiotherapy. Yung physiotherapy, kailangan nilang i-kuryentehin yung mga nerve impulse, mga nerves sa mukha mo together with the treatment para mas effective. So ang daming ganap. So medyo yun, downside, ganyan. So guys, kung maglalagay ko ng clip dito siguro. Uy, story time na. Story time pero nasa galaan. So, yan, ganyan example. Isang clip example lang. Yan. Tapos siguro later on guys, continue natin yung kwentuhan. So, nasa Foot Locker kami. Checking ng mga shoes. Baka kasi mas mura dito kaysa dun sa Ayan. Nakita ko na lang pero hindi tayo ganun mag-aano.
Yan. So, ayun nga guys. Naisip ko nga pala. Baka gusto nyo rin makita yun. Is it allowed? Is allowed camera here? Because I want to show them. Yes, that's fine. At least advertise. I made them all myself. Yeah. Thank you so much. So guys, yan. You can check here. If you're gonna go here in English. So ito, English tayo. So kung gusto nyo ma-check to, yan, ma-A6. So ganito mga price dito guys. 189.99. So parang 190. Yan itong A6. Ayan, 180. Saan na yan? 180. Sabi mo na 180 euro. ASIC. Yung mga gusto ng ASIC. On cloud pala. Sorry na. On cloud. We're checking shoes kasi nga we need to invest some shoes lalo na sa work kasi ang pagiging nurse ay puro lakad-lakad, minsan hindi ka na nakakaupo, so kailangan mag-invest ng magandang type ng shoes. So gusto ko pakita sa inyo kung ano yung makakita dito. So yan lang, you can check here, Foot Locker to sa Barcelona. Yan yung makikita nyo dito guys. Kung gusto nyo naman din ng ganitong mga shoes, meron din. Kung gusto nyo to, sample price is 140 euro. So ayun guys, yun naman kita. Meron din silang mga sale dito. Ito mga to. Yan. Ay ganitong shoes ganitong shoes. Ngayon, ano na daw siya? 95 euro. So 95 euro. Sa labas lang ng to. Katabi lang ng Plaza de Catalunya. Lumabas na kami ng Foot Locker. So later on siguro ituloy natin ang kwento natin sa nangyari sa akin. Na pwede nyo ikapulot ng aral. Meron silang tinatawag na Primark. Primark siya. Primark. Yan. Primark, shopping mall, shopping store din siya. So andito na tayo sa Ramblas. Kasi dito madami daw pickpocker. Magnakaw. So guys, ingat-ingat kayo dito. May mga police din naman. Pero syempre, ayan nga. Ayan sila Police. Ayan. Meron mga tour din dito Kita nyo puro Koreans, no? Mga Koreans din sila. Okay, walking tour muna tayo guys. So meron din silang Carrefour Market dito. Yung building, ang ganda. Nasa Europe ka na talaga. Meron tayong mabibiling mga din. Pero mahal. Souvenir shop. Pero mahal guys. Better dun sa medyo hindi touristy na area. Diba? Tiyaga lang para makapunta rin kayo mag-gala-gala. Mag-tour. Kaya nyo naman yan guys. So ayan guys. La Boqueria. Dito. Dito. Papatukin na natin. Welcome to La Boqueria guys. So we're here. Let's go. Kikita nyo dito mga tapas nila dito. St. Joseph La Boqueria. Ayan si Kuya nagpapapicture. Tignan natin ang totoong kwento. Tignan natin ang susunod na kabanata. So, let's go. Pasukin na natin at tignan natin kung anong makakain natin dito. Ayan, si Kuya. Bahala na kayo dyan. So, minsan merong ganyan daw, tapos manghihingi ng bayan. Sinasabi ko sa'yo, ayan na. Ganyan yung nangyayari. Pag nagpa-picture, may bayan. Napilit na. So, ganun nga guys yung ganapan dito. Biglang nabudol na ni Kuya. Magbabayad. I told you guys. Lesson learned din sa inyo yan. Tignan mo yung dalawang yan. Guys, mag-ingat sa ganito. So, ingat din tayo. Ito yung mga bentahan nila dito guys. Masasarap. Pero tayo, huwag tayo masyado. Feeling ko mga Filipina din si ate. Yan yung mabibili dito guys. Mga 4 kilo din. 4 kilo. Wala kang price. Sarap. Sarap yan. May mga ganito din sila. Sarap. Maamoy mo talaga yung chocolate.
So, meron din itong mga gulay-gulay. Kung gusto niyo rin maggulay, gulay-gulay, prutas pala. Ayun o, gulay. Prutas. Ito ba yun? Oh, may mga juice din sila dito. Ayan. So, mga spices, mga dried chilies. Ayan. So, ayun guys, mag-ingat ha. Pag kayo pumunta dito sa Europe, anywhere in the Europe, huwag masyadong magtitiwala. La Economica. Ayan guys, meron kayo dyan. Mga ayan. Oh, meron din silang mga gelato here. Mga gelato, mga ice cream. I think gelato itong mga to. May mga dates din sila. Empanada. Yan. So, ikot muna tayo bago tayo magbibili. Para later, oh, ang sarap naman nun. So, ikot-ikot muna tayo bago tayo magtingin ng food natin, guys. Ayun o, meron silang mga ano din dito. May naka-open pa. Pakita natin sa inyo, guys. So, meron silang ito, very ano sa kanila. Ayan, yung tahong, mussels. Very, ano yan. So, meron silang mga ganyan. Mga tirom. Tirom tawag namin din. Ang tawag oyster in English. Tapos meron din silang yan, no? Sea urchins. Popular din sa kanila yan. Mga pagkain ganyan. And dito sa kabila, may Moltbo seafoods. Ganyan lang din. Hola. So, meron din silang mga ganito. Meron din silang ito. Ito yung mostly binibili nila dito. Itong Kono mix to. It's 550 euro. Yan. Tapos meron silang ganyan. Mix to Kono. So, ayan. Mga Pilipino din pala. So, yung mga nabibenta, mga Pilipino din. So, ito din. Baboy. Ito mga hamon. 550 lang din. 550 euro. Ayan. Ito. Parang din yung mga kinain natin kanina. Mga tapas, mga ganyan. Economics, 5 euros. Ito yung mga chorizo nila. Yan yung mga prices. Hola. Yan. Madaming different food na machi-check nyo dito. So, ang aming target is yung paella. Ayan, may nakikita na akong paella. Na Paella Factory. Pero check muna tayo. Ikot muna siguro tayo. Actually guys, hindi rin ako makain masyado ng hindi ko kilalang food. Pero I think I tried paella before sa Philippines. Pero syempre hindi yun legit, no? Wala tayo saan. So ayan, meron din silang mga ganyan. Kainan din. Hanap pa tayo ng iba. Meron din sila mga chicken dyan, no? Chicken strips. So mga chorizo nila dito. Madaming mga Pilipino din dito, no? So chorizo. Ayan. Hindi man tayo makabili na ito kasi ayan. Actually, hindi naman tayo makabili na ito kasi magpa-fly pa tayo. So, maybe next time pag dito lang ang punta natin. So, meron din mga ganito. Hello po. Yan, mga ganyan guys. Kung gusto nyong i-try. May churros din sila. Hi, how are you? Hola. Mga tacos, nachos. Ayan. Meron din sila mga churros with Nutella. Kung gusto nyo lang din po. Ito yung bread roll talaga. Meron silang burritos. Burritos ba yan? Hindi, burritos yung nakita ko eh. Costella Pork Barbecue. So, ayun yung mga bentahan din naman. Facebook, I don't know. Ayan yung mga pricing. Ayan. May spicy meat din. Para siyang ano, empanada. Empanada nga talaga siya. Hindi siya empanada ng Ilocos. Ayan. Empanada. O, empanada yung tawag na ito. Bili ka na kung bibili ka. So, meron din sila mga juice dito. Ayan. Coco juice. Tutti frutti. Mga iba-ibang juices.
Thank you, thank you. Eh, buto sa gara. Ayan, yung juice nila, mango. May mixed fruits. Okay, thank you so much. Gracias. So, titikman natin siya, guys. Empanada de la España. So, sabay-sabay na nating, tikman. Hanapin na muna natin yung, ikutin muna natin yung mga bilihan. So, ganito din yung binilhan natin. Huwag ka muna pala. Hello. Thank you po. Gusto mo mag-hi, ate? Ay, ka sa vlog. Lagi kita ba? Small time vlogger lang. Sige po, teka lang. Saan galing? Dito pa lang, pero punta kami ng Pero sa kayo galing Pilas? working din kami sa Qatar. Qatar, galing ako doon. Oo, galing ka pala doon, te. Nasa ko yung aking app. Ay, grabe siya. Huli ka sa vlog. Sige, te, Happy bye-bye. Mushkila. I'm free. Truth. I'm here in Ano, LA. oo. May Ano resident dito, ka open dito. country Diba? dito. Wapakal sa app. Totoo. Ano si ate, oh. Hello ka naman. From Barcelona. From Barcelona, With love. Spain. Oo. With love. Sige po, ingat po kayo dito. Salamat. Ingatan nyo yung mga pera Oo nga, dito na, oh. Milyones. Wala nga kaming milyon, te. May recommend ka ba ano, Ito yung bilihan ng paella dito. Gusto namin itry. Magsasara na. Pero tingnan nyo doon banda doon. Sa dulo? Sa dulo. Sige. Salamat po, ate. Bye-bye. Bye-bye po. Ang daming mga Pilipino dito, guys. So, pumunta kayo dito, hindi kayo maano kasi kabayan. Kabayan tayo dyan, kabayan. Oh, yun. Kita ko, Pilipino din yun. Hola. Hola. Paella? English, please. Uh, Chicken with pork. Oh. how much for per order? One portion is like a So, we'll try the seafood one. Meron silang mga tahong-tahong din, shrimp. And this is the Paella Factory. So, recommended siya ni ate doon sa kabila. Sana dito mabigo. Tikman natin, guys. Ito yung presyohan nila. So, isang buo, 15, half 15. Let's find place kung saan tayo makakakain. Ay, may mga upuan-upuan dun saan. Parang, dun sa mga upuan dyan. Yan. Burger maker, please. So, sila din naman nakaupo dito to eat. So, pwede natin gawin din yan. So, let's look for a better one na upuan. Ito, dalawa. Tapos, guys, ang ganda ng background natin. Pinainit lang nila sa microwave. Tignan natin kung amazing ba. Delicioso. Lasang tuna siya. Yung malambot. Pero may kalasa to eh. Yung century tuna. Tapos ginawa mo siyang palaman. Ganon ang aking naiisip. Pero masarap. Malambot. Kung i-rate ko siya 1 to 10, nasa 8. Kaya try nyo na, guys. Masarap siya. Pero ganyan yung color, no? Let's tikim. Ang flavorful niya. Ang flavorful niya, guys. Seafood yung lasa. Na may halong pagka, alam mo yung parang na-grill. Sarap. For me, masarap siya. I-rate ko siya 8.5 out of 10. So, okay yung referral ni ate. Katabi niyang Pilipino din yung tindera doon. So, every bilihan may Pilipino. So, kung pumunta kayo dito, guys, hindi kayo mahiya kasi ang mag-offer sa inyo at saka magbebenta sa inyo mga Pilipino. So, guys, kung pumunta kayo dito, puntahan nyo din to. Mag-try kayo mga ibang foods. Don't forget to like, share mo naman din, and like din. And subscribe ka naman dyan kung hindi ka pa nakasubscribe. And bell button. Kalimbangin nyo naman yan, guys.
para lagi kang updated sa ating mga uploads. So, balik tayo doon. So, yun nga, nag-MRI tayo, nag-follow up na ako sa neuro. So, refer niya ako sa physiotherapy. So, kailangan i-physio yung mukha ko. Nagamit sila ng electric para gisingin yung neurons ng muscles ng face ko. So, yun, nagtuloy-tuloy tayo, nag-take tayo ng steroids, may injection tayo ng vitamin B. Usually dito nila sa bandang puwet tinuturok dito kasi madami siya, tsaka masakit. Meron siyang antiviral din na binigay. Ano pangalan nun? I forgot. Basta tablet lang din yun. Kasi sometimes isa cause of virus daw. Lalo na nung time na yun, nag-inject tayo ng mga, alam mo na, panahon ng pandemic, nag-inject tayo ng mga ano, kung anong in-inject nila gusto ng requirement, ganun. Okay na. Ngayon, okay naman na, oh. Daldal na rin ako, di ba? O, natataas ko. Dati ito, mahirap itaas. Ito nga, pag nagagargle, lumalabas yung water. Tapos, yung smell ko, nakagagangan. Ganyan, guys. Ganun. So, guys, kung na-experience nyo din tong mga ganyang simptomas, magpa-check na kayo kasi, ano yun eh, neurological, tsaka yung neuros muscles, yun yung mga problema. So, kailangan yung neurologist. Agapan na maaga. Yung sa akin kasi, nung lumabas na yung sintomas, nag-go na ako kasi kala ko nga na-stroke din ako nung time na yun. Alam kong may time tumataas na yung BP ko. Kaya, medyo ano. And then, ayun, nangyari. So, okay naman na ako ngayon, guys. Don't worry. Nandito na ako sa harapan nyo. Napapanood nyo na ako. So, wala naman naging problema sa MRI natin. Clear naman. And then, before mag-start ng mga cortisone, steroids, guys, i-remind nyo din yung doctor ninyo na ano. Kasi, before kayo mag-start ng mga ganyang klaseng gamot, kailangan na check kayo, na general check-up yung nagla-lab test kayo, ganyan. Kasi, yung time na ano, feeling siguro nung doktor ko noon, okay ako. Kaya ako may fatty liver ako nung mga ano, bago ako pumunta dito. Kaya, pina-ultrasound nila ako, pina-check yung liver ko, if still fatty liver. Nag-lab test ulit ako. So, okay naman yung mga lab test natin, and then yung fatty liver is still there. Kaya yun din yung inaano ko. Problema ko ngayon. Kaya ako nagda-diet pero kumakain. Prevention is better than cure, guys. Kung may nararamdaman na kayo ngayon, pa-check nyo para ma-prevent natin yung further damage sa katawan nyo or kung meron mang nangyayari sa katawan. Makapagsabi ako, takot ako sa takot magpa-check up. Pero yung time na yun talaga kailangan ko lang sa loob ko na magpa-check up ng time na yun. So, makikita nyo naman ako ngayon. Okay naman ako, guys. Makapag-travel. So, kung kayo naman po ay may ganong sintomas or naka-experience ng mga ganon, Bell's palsy, you can comment down below para malaman ko din na madami naka-experience ng mga experience ko, guys. So, guys, yun lang naman. Ma-share ko lang yun. Ma-share ko lang yung experience kong yun sa buhay ko. Na sana maging inspiration din sa inyo, maging lesson din sa inyo. At matutunan nyo din po. So sa mga ka-experience ng ganon, I want to malaman kung meron tayong mga kaparehas ng experience sa Bell's palsy, guys. Especially now na ganito. So I'm a living proof na na-survive ko yung Bell's palsy. Okay na nga, okay. So bye-bye, Labo Korea. Till next time. Maka-taste ulit tayo ng mga ibang food doon. Ayan, meron church din dito. Pasok tayo dito. So ayan, guys, back to our video. Ito, pakita ko sa inyo yung nakikita dito. So, meron mga dito, tindahan, shoes, mga stores, mga damit, mga souvenir shops, ganyan. Guys, lakad-lakad na lang tayo. So, di ba guys, ang ganda dito? So, yun guys, punta tayo ng katedral. Check natin kung pwede nang makapasok. Kung hindi, okay lang din naman. Basta balikan na. Few minutes away lang naman. Kaya try na natin i-check. So, this is the Gothic Quarter. So, may mga nagpe-perform ulit at naririnig ko. So, may nagta-theatrical. Guys, ganda ng church. Oh. So, ayan guys. Tapos, may nagpe-perform, nagta-theatrical show. So, mga close for visiting. So, mag-pray na lang tayo dito sa labas.
pray muna ako guys kasi may flight kami tomorrow and this is our last night here in Barcelona, Spain. So guys, siguro dito ko na i-end ang aking vlog. And sana magustuhan niyo po tong video na to. And guys, I'm so happy na nakapunta ako sa isang European country. Hindi ko na-expect to. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell and comment down below with our hashtag #TravelBarcelona. This will help me to grow in this channel. And this is the end of our video for today. Adios, amigos, amigas. See you on the next vlog.